Tiniyak ni Representative Marisa Magsino ng OFW Party List sa mga overseas Filipino worker na ang gobyerno ng Pilipinas ay makikipag-ayos ng bagong bilateral labor agreements para sa mga general skilled workers at domestic household service workers sa Saudi Arabia na magaganap sa Oktubre 2024. Ang Kingdom of Saudi Arabia ay itinuturing na isa sa mga host na bansa na may pinakamahirap na kondisyon sa pagtatrabaho. Ipinaabot ni Magsino ang assessment ng mga OFW mismo sa isang town hall meeting at dialogue na inorganisa kamakailan ng OFW Party List at ng Philippine Embassy. Sa kasalukuyan ay mayroong 864,000 OFW sa Saudi Arabia. Bukod sa mahirap na kondisyon sa pagtatrabaho, ikinalungkot ni Magsino ang mga OFW na nahaharap sa mga hamon sa kanilang kalusugan sa pag-iisip dahil sa limitadong mga aktibidad sa lipunan sa kanilang mga kapwa OFW dahil sa pagkakaiba-iba ng mga gawi sa relihiyon, gayon din sa politikal at diplomatikong mga kadahilanan. Hindi tulad ng kanilang mga katapat sa ibang mga bansa na nag-e-enjoy sa isang beses isang lingguhang day off kung saan gumugugol sila ng isang buong araw sa kasiyahan at pagre-relax. Hindi ito magagawa ng mga manggagawa sa Saudi Arabia dahil sa kawalan ng akses sa pampublikong sasakyan. Sila ay walang paraan upang punduhan ang personal na transportasyon, kaya mas kaunti ang mga pagkakataon nilang makihalubilo sa labas ng trabaho, ayon kay Magsino. Ang mga OFW ay nananatili rin sa bahay ng kanilang amo o sa kanilang pinagtatrabahuan, kaya't sila ay naatasang magpatuloy sa pagtatrabaho kahit na sa kanilang dapat na araw ng pahinga. Hindi lang ito nakakapagod physically, kung hindi emotionally and mentally din. Idinagdag niya na maghahanap siya ng mga paraan upang matulungan ang mga OFW na magkaroon ng mas malawak na landas para sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip tulad ng pag-access sa mga tagapayo na inisponsor ng Estado at sinanay ng mga operator ng suicide hotline sa pamamagitan ng toll-free hotline. Nangako rin siya na hilingin ang pagtaas ng sweldo ng mga domestic workers na nanatili sa $400,000 mula pa noong 2012. Isipin mo na lang sa lahat ng inflation at buwis na ipinataw ng gobyerno ng Saudi, ang mga OFW ay nanatili sa trabaho na may maliit na sahod para maipadala nila sa kanilang mga pamilya at karamihan hindi sila makaipon ng pera. Ayon kay Magsino.